Hi guys! Welcome back again to my vlog. So, for today's video natin guys, andito ako ngayon sa Dongmen, Taipei, Taiwan. Kasi meron akong schedule sa Meko mamayang 2:30 PM. Ito po yung second vlog ko para doon sa ating kasal sa Taiwan. Ito naman yung after wedding nito sa Taiwan. Ano yung gagawin nating process para ma-authenticate yung inyong marriage contract o yung inyong marriage dito sa Taiwan. Kasi guys, ito yung pinaka-importante after ng marriage. So, kailangan natin siyang mapa-authenticate sa MOPA, and then after natin ng MOPA is next naman tayo doon sa Meko. So ngayon guys, nasa second step na ako, is papunta na ako ngayon ng Meko. Bali, nagstay lang ako dito sa hotel kung mapapansin nyo. Yan. Actually, nag-hotel ako kasi malayo ako dito. Taga Taichung ako. Ang Meko namin is taga dito sa Taipei. So, super layo niya. Para hindi ako malate is kailangan ko talagang mag-hotel. Hindi sulit ang bayad dito kasi walang katabi. Wala yung asawa ko. So, hindi siya sulit. So, ito nga po guys. Pagdating ko kasi sa Meko mamaya, diba? Hindi na naman tayo pwedeng mag-video doon kung ano yung gagawin. So, i-explain ko na lang sa inyo after kung maasikaso na yung mga papeles doon. At saka iba-vlog ko yung sa dulo. Ito rin video na to, sa dulo lang neto, i-complete ko yung detail. So, ngayon lang ako nag-intro. So, una nyo nga palang gawin guys, no? After nyong may papeles na kayo na nakakuha na kayo ng MOPA or napa-authenticate nyo na yon, ang gawin nyo is pumunta kayo sa Facebook page ng Manila Economic. Tapos, wag nyo na siyang i-search sa Google. Kasi pag sinearch nyo siya sa Google, ang schedule dun is lumalabas lang yung para lang sa schedule ng passport. So, ang gawin nyo, pumunta kayo dun sa Facebook page nila ng Meko. Yan, sa Facebook. Tapos, makikita nyo doon, di ba, naka-pin post naman yan sila eh. Sa pin post nila, nakalagay doon yung schedule for Meko Kaohsiung or Meko Taipei. Tapos, i-click nyo lang kung saan nyo gusto magpa-schedule. So, yan nga guys, nakakuha ako ng schedule is April 27. So, ayan nga yan, yung aking nakuha ang schedule. Mamaya pa siyang 2:30 ng hapon, kaya talagang relax muna, pero on the way na ako doon. Ayan lang muna yung gawin nyo pag magkukuha kayo ng schedule, tapos para yan sa Meko. So, ang kailangan nating dalhin is eto, naka-ready na siya. Yan. So, ni-ready ko na yung mga kailangang dalhin. Yan. Hindi pala yan. Eto, to. Yan. Yan yung mga kailangan nating dalhin pag pupunta kayo ng Meko. So, ito nga siya guys. So, ayan nga guys, nakahanap na ako ng pupwestuhan ko para makita nyo yung mga papeles. I-explain ko na sa inyo kung ano ba yung unang-unang yung gagawin na process kapag tapos ng inyong kasal. So, ang una natin ginagawa dyan guys, di ba ikinasal kayo? After nyong ikasal, hihingi kayo agad ng marriage contract. Syempre, pag kinasal kayo, isa lang naman ang ibibigay, di ba? Humingi kayo agad ng 5 copies of marriage contract na naka-English version. Ang ibig sabihin nun guys, ibibigay nila si marriage contract, tapos naka-English version siya, 100 NT yun ang isa. So, nagbayad pa kami doon ng 500 NT kasi nga 5 copies ang kinuha namin. Ngayon po, ang next process nun kapag tapos ng wedding is pupunta tayo ng MOPA. MOPA ang first process niya. Marami kasi nagtatanong saan ang MOPA. Actually, si MOPA, pwede naman natin siyang i-search sa Google. Tapos, dito sa Taichung meron eh. Sa Taichung, wala pala ako sa Taichung ngayon. Nasa Taipei ako. Sa Taichung ho, meron hong MOPA. Kaya nga lang po, ang iba kasi is dumediretso na sa MOPA agad. So, pag pumunta kayo agad ng MOPA, magiging useless lang din naman yung lakad nyo kasi ang sasabihin ng MOPA is pumunta ka sa mga translation service, sa mga notary service para siya ma-authenticate. Tapos, tsaka lang siya ibabalid ng
ng MOPA, which isang MOPA is yun yung tinatawag nating DFA sa Pilipinas. Bali, ang mangyayari ho nun, syempre, hindi na kayo doon una nagpa-translate, maghahanap na naman kayo ng panibagong translator agency. So, ganito po ang gawin nyo, ha? As per my experience po, nung ikinasal ako, ang nangyari po nun is, nagpa-translate ako ng Chinese dito, ng Chinese dun sa papers namin. Ang sinabi ko sa akin ng translator, pagkatas niyang i-translate yon, ang sabi niya sa akin, pagtapos mong ikasal, humingi ka ng 5 pieces ng marriage contract mo with English version, and then pumunta ka sa akin. Sinabi niya sa akin mismo, sabi niya ganon, doon sa translation service, kasi tutulungan kitang ipa-notarian sa MOFA, which is yung DFA nga siya sa Pilipinas. So, hindi na ako nahirapan, guys. Ang ginawa ko na, pagkatapos ng kasal namin, or nagpalipas ako na ng 2 weeks kasi may jet lag pa, medyo pagod pumunta na ako sa kanya. So, ito na po yung kalalabasan niya. Ito. Bali, guys, yan. Ganyan na yung kalalabasan niya. Actually, ang marriage contract natin, after nung ikasal, is eto lang ang marriage contract. Yan. Yan ang magiging, yan. Ito ang magiging marriage contract. Yan. Certificate siya na kulay pula. Ngayon, yung marriage contract na yan, guys, makikita nyo yan nung una, as in plain yan. Wala yung mga tatak-tatak na etc. Wala siya. Wala siyang tatak. Yun yung pagkatapos nyo ng household ikasal. After nun, di pupunta nga kayo ng MOPA, no? Ako hindi na ako pumunta sa MOPA kasi binalikan ko lang yung nag-translate ng papeles namin nung una. So, bali, bumalik ako sa kanya, dala-dala ko si 5 pieces na marriage contract na naka-English version, at eto na, guys, ang kinalabasan. Yan. Yan. Siya na mismo nag-asikaso niyan sa MOPA. Nagkaroon siya ng tatak, nagkaroon ng firma. At higit sa lahat, guys, ayan, hindi ko alam kung paano ko ipapakita, pero nagkaroon siya ng notary at nagkaroon siya ng stamp. Yan. Nagkaroon siya ng stamp dito na naka-emboss talaga. Yan ang nangyari. So, sa 5 copies na to, guys, 5 rin to. Isa, 2, 3. So, pare-parehas lang po yan ng kopya. Yan, 4. Then, 5 siyang dinala doon, 5 rin siyang i-notary sa MOPA. And then, ito na nga po, ito, one day nyo lang naman to, one at a time na lakad nyo lang to makukuha. Ang naging problema lang kasi sa akin noon is pumunta ako ng tanghali na or inabot na ako ng hapon. Sa Biyernes pa yun, ang nangyari, hindi ko siya nakuha that time kasi nga inabot na ako ng cut-off. So, lumipas na si Saturday at si Sunday. Pagdating ng Monday ng hapon, hindi na ako pinabalik doon ng translator. Nag-iwan na lang ako ng pampashipping through 7-Eleven. Tapos, ipinadala niya na lang sa akin. Huwag niyong kakalimutan na dalhin niyo yung 5 pieces ng marriage certificate at the same time yung ARC nyo at saka yung passport nyo, dalhin nyo kasi kailangan siya sa MOPA. Ngayon po, ang ginawa na lang niya sa akin, hindi niya na ako pinabalik. Ipinadala lang niya sa akin sa 7-Eleven kasi nga which is malayo pa yung babiyahihin ko, diba? So, eto na siya. Yan. Ngayon guys, pagkakuha nyo nito, ang sunod nyong gagawin is yung magpapaschedule nga kayo, yung kanina kong sinabi, sa MECO naman. Para makapag-schedule ka sa MECO, yun nga yung sinabi ko kanina, napuntahan nyo yung kanilang Facebook page na Manila Economic. By the way nga pala guys, pagpunta nyo dun sa translation na dun sa MOPA, ang babayaran dun is pag-authenticate nito sa MOPA is nagkakahalaga siya ng 4,000. Nakapresyo niya, ano na to, 5 kopya na. Tapos po, pag nakuha niyo na to, yun nga yung katulad na sinabi ko kanina, punta na lang kayo dun sa Manila Economic na Facebook page, tapos i-click nyo yon yung Taipei or Kaohsiung. Ayan, ilalagay ko na lang siya sa screen para makita nyo. Para magpa-schedule kayo, puntahan nyo yung notarial. Sa notarial, tapos meron dong file of marriage, birth notification, ganyan, o kaya marriage notification. So, ipinapile nyo kung ano yung mga importanteng
lalakarin niyo doon. So, schedule lang yan. So, nakakuha nga ako ng schedule yan. Ito nga, ngayong araw na to ang schedule. Ngayon, syempre, para sigurado tayo, kasi nga syempre, nanggaling ako ng Taichung, no? Medyo malayo. Pagka meron kayong hesitate na tanong at gusto nyong malaman, tumatawag lang ako sa Meko. So, nag-call ako sa Meko, tinanong ko kung magkano nga abutin. So, sinabi niya is something 4,000, pero mamaya i-sure ko sa inyo kung magkano talaga. Tapos guys, bali dalawang balik tayo sa Meko ang mangyayari. Ngayon, yung pagpunta ko na tong araw na to, ito yung tinatawag na piling. Ipapile ko pa lang siya. Ngayon, pag pinail ko na to, ang sabi sa akin ng Meko through call, sabi ko kailan babalikan. Ang sabi niya sa akin, hindi natin sure. So, mamaya ako malalaman kung pagpunta ko ng Meko, kung ilang weeks mapaprocess itong papel na to. Mamaya ako malalaman, babalik ako pa rin kayo. Syempre, continuous pa rin ng vlog na ito. Tapos, ito yung first process. Pagdating ng second process, ako, sa first process, pwedeng ikaw lang ang pumunta, babae o lalaki, kung sino dyan, kung sino available sa inyong dalawa, magpapile, pwedeng isa lang sa inyo. Pero sa second process, based on Meko, sa pagtawag ko sa kanila, ang sinabi nila is kailangan dalawa kayong mag-asawa. Kasi, pag kinuha daw si papel, pipirma kayo na nireceive nyo yung papel. Ganun po ang gagawin. Kaya kailangan dalawa kayo. Pero sa ngayon, si first process pa lang to, ako pa lang mag-isa. At after ko ng Meko, so since 2:30, 3:30, paglabas ko ng ganyan, sasabihin ko na sa inyo kung ilang araw. At yung pagbalik, hindi ko na yun maibablog. Kahit alam niyo na yun kasi pick up na lang yun Parang passport na lang yun na kinuha natin. So mamaya ako kayo babalikan kung ano mangyari sa pagpiling ko na ito. So, thank you guys! 2,000 years later. So, ayun nga guys, after ng mahaba-habang biyahe, nandito na ako. 1 hour din yung biyahe niya galing Doming Station. Siya. So, dito na nga ako sa Meko. Kailangan na natin mag-QR code. Ay, mali ang daan po. Saan ba talaga sa yung daan? Okay, yun siya. Meko Taipei. So, yan nga guys, ang katakalo. Yan nga guys. Dito na ako ngayon sa Meko Taipei. Yan. Update ko na lang kayo mamaya paglabas ko. Kung ano magiging balita sa ating pila, sa ating lalakad. May bilis lang naman ito pag may schedule. Ayun. So, ayun nga guys. Balikan ko kayo. Tapos na ako siya sa pag-notarial. So, umabot siya ng 1 hour. Yan. Pababa na ako. Galing ng dito ako sa Meko Taipei. So, bali guys, umabot siya ng 1 oras. Kasi 2:30 yung schedule ko. Pero, naandun na ako ng 2:00. Tapos ngayon is 3:09 na. So, umabot din siya ng 1 hour. Ngayon doon sa mga magpapa-notarial niya ng inyong married, huwag niyong kakalimutan na magpa-photocopies kayo ng 5 copies ng mga passport. Passport mo, passport ng asawa mo. 5 kopya yan. Then, yung inyong ARC, parehas kayong may ARC, tag-isang kopya. Yun yung mga kailangan. And then naman sa releasing niya guys, ang susunod kong releasing pagbalik ko rito is May 26 pa. So kung April 27 ngayon, May 26 pa kami babalik. Tumagal din siya ng 1 buwan mahigit ang process. So nagtanong ako kung meron bang pinakamaaga kasi kailangan ko siya sa company ko. Wala daw. Ang susunod na is June. So ngayon is April 27, 1 month talaga. 1 month ang inabot ng releasing niya. Ganun siya katagal. Ang fee niya naman po na binayaran ko is 2,000 NT ang naging payment niya sa lahat ng papeles na yon.
Yung iba nagkakaroon ng dagdag sa 2,000 kapag kulang kayo ng kopya kasi meron pa silang ginagawa doon, kaya nagkakaroon kayo ng additional. Pero since kompleto ako ng papers, ang binayaran ko lang is 2,000. And then guys, huwag niyong kakalimutan na pagbalik nyo, hindi pwedeng isa lang kayo. Kailangan, dalawa na kayong mag-asawa. Kasi yun yung kabilin-bilinan sa akin. Wala na siyang schedule. Pupunta ka na lang dito kasama nung papel na ibinigay nila sa inyong receipt. Tapos, pupunta ka na lang dito and then, ang gagawin mo, wala siyang time, walang schedule. So, ibig sabihin po, ang kailangan nating gawin doon is maging on time ka lang. Kailangan siya alas 8 na andito na kayo. Kasi wala siyang schedule. Hindi nyo kailangan magpa-schedule. Ang kukunin nyo lang is yung kung ano yung papel na binigay nila sa inyo. Merong date yun yung susundin nyo na pagpunta nyo rito. Pero wala siyang oras. Hindi na siya i-schedule through internet. Ang kailangan nyo lang is pumunta kayo bago mag alas 9 ng umaga. Opo. Kasi ang sabi sa akin, alas 8 kailangan na andito na kayo pag pinick up nyo. Kasi kapag hindi kayo dumating ng alas 8, yung 8:30 pataas nun is schedule na iyon ng mga nagpapapassport, yung mga nag-walk-in. Kaya kailangan po alas 8 pa lang na andito na kayo at na-pick up nyo na yung mga notarials. Dadalhin nyo lang yung papel. So, ganun lang po kabilis. 30 minutes lang. Mabilis lang po. Panoorin nyo na lang tong vlog na to. Huwag nyo kalimutan yung mga binigay kong tips para pagpunta nyo doon, dire-diretso na yung process nyo. Ako kasi napagalitan. Wala akong ginawa kundi pabalik-balik. Kasi ang dami kong kulang. Ang alam ko kasi, yung mga papeles lang na galing sa MOPA ang dadalhin. Pero hindi. Kailangan nyo pa ng mga Xerox. Ayun nga, 5 copies ng passport, tas ARC. Yun na lang, huwag nyo kalimutan. Thank you guys. So, magbabiyahe pa ako nito. So, hindi ko alam saan ako dadaan pauwi ng Taichung. So, sa mga nakapag-watch ng video na to, huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. At the same time naman po guys, pa-share na rin ang aking vlog. Just pa-support naman po sa aking vlog. Thank you guys. Enjoy your watching and have a safe day. Bye-bye.